ang paghahari ng Diyos. Bahagi ko, minsan ay tinutukoy natin yung paghahari ng Diyos tungkol sa katapusan ng daigdig. So kaya binabalakad tayo ni Jesus na alin na ang paghahari ng Diyos ay nagsimula na pagkakataon. Kaya nga marami pa rin mga tao sa historya ng pagkilos natin na napapaniwala natin naroon yung paghahari ng Diyos. Kalimitan ang pinapahayag rin matatapos na yung daigdig. Magugunaw na yung daigdig. Isa ito sa mga imahin na tumutukoy kapag ang pinag-usapan natin ay paghahari ng Diyos. Maliwanag na sinabi ng Jesus natin na mag-ingat tayo sapagkat ito ay ipinahayag ng panunguna. At totoo, marami ang nagsabi. At marami pa ang pwedeng magsabi kapag sinabi natin na tungkol sa paghahari ng Diyos. At hanggang ngayon, marami pa rin naloloko. Sapagkat sabi nga, kumisan tayo ay naghahanap ng mga pangyayari na tawagin ko natin ay mga pangyayari na kalunos-lunos o kahindig-hindig o mga bagay na kuminsan ay sabi nga natin ay crowd, tumutukoy doon sa pamantayan ng pagdukog ng tao. At yung paalala na pinahayag ni Jesus Edith, maliwanag namin sinasabi niya natin, huwag tayong maniwala roon. Sapagkat bagamat yung paghahari ng Diyos ay bahagi yun na tinatawag natin na mensahe ng pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Sabi nga natin ay ito ay bahagi na kasama na ng ating buhay, tulad na ipinamanay ko sa ibang ngayon natin, nagsimula na. At yung kaganapan nito ay walang nakakaalam. Hindi na sinabi ng Jesus, yung kailan magugunaw yung daigdig. Sa Ebanghelyo natin ay parang itlan na darating. Pero kung rinnihan po natin yung hamon na pinapahayag sa atin ng pumikapal. Una ay yung tinatawag natin paghahari ng Diyos ay nagsimula na at tayo ay bahagi ng pagkilos ng paghahari ng Diyos. At kung kailan ito magkakaroon ng kaganapan, ay sinasabi na Jesus natin ay huwag natin alalahanin. Kasi it will not matter. Wala ang may dadagdag. Kasi ang pinag-usapan natin yung paghahari ng Diyos. Maging simula man yan, maging katapusan man yan,
o maging kalagitnaan man yan, yan ay bahagi naman din paghahari ng Diyos. Ang kinakailangan namin makikayanin ay tayo ay kabahagi ng paghahari na yan ng Diyos. Sa every year, pinagdiriwang natin yung Kristong Hari this year sa November 23. Pinagdiriwang natin ang Kristong Hari. Pero sana makita natin ay sabi nga, nagiging kabahagi tayo ng paglago ng paghahari ng Diyos sa papanong pamamaraan. Hindi natin tingnan kung anong bagay ito. Yung katapusan, ngunit yung naging bahagi tayo na paglago nito sa papanong pamamaraan. Ngunit sa pamagitan ng maliwanag natin pagkilos sa mundong ginagalawan natin sa pamagitan ng pagtuto natin sa panawagan ng buong mikapa. Sa patuloy, sabi nga po natin, sa ating pakikisa kay Kristo. At yung ating pakikisa kay Kristo ay may tatlong bahagi. Ito'y kalimitan binibigyan ng liim at nais rin na yung pagkilos ng simbahan. Kaya ngayon, yung reorganization natin, pakikisa natin kay Kristo bilang pari, propeta, at hari. Ito yung tatlong dimension ng pagkilos ng isang Kristiyano na nais din dito dinangin yung pagkilos ng bawat simbahan ng bawat parokya. Kaya hinahanay ngayon yung tinatawag natin sa worship, prophetic, at saka yung kingly, o kung tawagin natin ay service, paglilingkod, na pangangalaga, stewardship, kakipan noon sa tatlong ito. Kaya inuhubog na yun yung nabanggit ng pagkilos, kaya kailangan wala pang dito na yung hinahanay sa worship. So, yung sa liturgy, sa worship yan. Prophetic, yan yung mga nagpapahayag. Yung service, yung mga social action. So, alin man yan, ay maliwanag na tumutulong tayo sa panawagan ng buong mikapa. Hindi naman natin pwedeng ulit lahat. Pero at least dapat ay patuloy natin inaayos at bigyan ng pagpapahalaga yung pagtugon natin sa panawagan ng buong mikapa na alin tayo ay maging kabahagi ng nabanggit na paghahari ng Diyos. So ito, banal na pagdiriwang ng misa, ito ay bahagi ng worship, ay prophetic din ito. Yung mga server natin, hindi sabihin, naglilingkod. Pero marami pa rin ito. At yung isa na kalamitan na higit natin pinagdarasal ngayon, ay isa na ay makita ko natin na alin, yung pagkasahayos natin at nawa sa paggabay ng simbahan tungkol ngayon sa usapin ng alin na katarungan at responsibilidad, lalo-lalo na sa usapin ng pagkilos natin sa lipunang ginagagawa natin. At ito yung nakita ko sa nakita ko natin na
nagsisimula na yung paghahari ng Diyos. Ang tanong na lang natin sa ating sarili rin, tayo ba'y kasama roon? Ano? Kasama ba tayong kumikilos para sa paghahari ng Diyos? SOP, punod ko siya bilang mga binyaga, ay automatic kasama tayo. Pero kinakailangan niya din ay maging aktibo tayo sa nabanggit na pagkilos. Maging maliwanag sa atin natin na ano man yung ginagawa natin sa simbahan at sa lipunan, ito ay maging maliwanag sa atin na ginagawa ko ito kasi bahagi ako na pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos sa daigdig na ito. Ngayon, nagiging kabahagi ako. Hindi ako nagiging hadlang. Hindi ako sumisira. Ngunit alin, ako'y aktibong nakikilala sa bahagi na ito na paghahari ng Diyos. At yun po naman yung sana maging bahagi ng ating kalinangan at nawa ay maunawaan ng tao nang sa ganon ay tunay na makita natin yung maliwanag na misyon ay pinamamanig sa atin ng buong